Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual, sapagkat muli tayo ay dudulog sa banal na salita ng Diyos. Alam mo, hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng ating Panginoon. May dahilan siya kung bakit nagpapahintulot siya ng mga ganyang mga hamon. Ngunit anuman ang ating damdamin sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin, maihahaing natin anuman ang ating saloobin. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, pupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos. Halika, samahan mo ako rito muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng panalangin. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ng isang panghihikayat o paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos patungkol sa guarding our minds. Ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Apostol Pablo ang to guard our minds? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito ay makadudulog kami sa inyong banal na salita. Nais po namin, Panginoon, na sa maraming kapamaraanan, kami po ay inyong pagpalain. Higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Nang sa ganun, maisapamuhay po namin ang aming mga matututuhan. Ngayon pa lamang, O Diyos, sa lahat po ng inyong gagawin, nag-aali na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Guarding our minds, ito ang ating tema sa araw na ito. Sa ating patuloy na pag-aaral mula sa salita ng Diyos, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kapayapaan, patungkol sa kadalisayan, peace and holiness. Alam mo, pagka binabantayan natin ang ating mga iniisip, when we guard our minds, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at naipapakita natin ang kadalisayan sa ating buhay. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, tignan natin yung panghihikayat, yung encouragement ni Pablo. Sa aklat ng Pilipos, in the book of the letter ni Pablo sa mga mananampalataya sa Philippians, Kabanata 4, pag-aaralan natin ang verses 1 to 9. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang 2 talata lamang at ito ay ang talata 8 at talata 9. Ganito ang ating mababasa. Philippians chapter 4, sabi dito sa verse 8. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat. Dapat mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At talata 9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Alam mo,
napakalalim at payak at masyadong malaman itong verses 8 and 9 dito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po, sabi rito, whatever is pure, honorable, right, lovely, and excellent, dwell on these things. Practice these things, at ang resulta, and the God of peace will be with you. Napakaganda, Merong instructions, merong panghihikayat to obey, at higit sa lahat, pagka tayo ay sumunod, tumalima sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Our right standing with God, we will experience peace in our life. Alam mo, ang panghihikayat ni Pablo dito sa mga tagapakinig niya, dito sa Kabanata 4, ay layong maranasan nila ang kapayapaan ng Diyos. At alam mo, kaibigan, tayo ay angkop sa atin ito. Itong mga binanggit ni Apostol Pablo, pag ito ay ating isinapamuhay, hindi tayo, sabi nga nila, hindi ka makukonsensya sa ginagawa mo dahil ito yung mga dapat at nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kung magiging maayos at malinis lamang ang ating patotoo. Sapagkat itong buong chapter 4 dito sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, alam mo, this is all about excellence. Excellent in what we do bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya. Dapat ganito ang ating patotoo. Sa mga naunang talata nga, pagka binasa mo yung verses 1 to 6, ay kanyang binanggit ang dapat maging hangarin o asal ng isang tunay na mananampalataya. Sabi nga ron sa verses 1 to 6, ang buong tema yung verses 1 to 6 is all about unity. Dito, pagka binasa mo yung as we progress in our reading, verses 1 to 6 is all about unity. Tapos dito makikita natin yung mga panuntunan kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Nauna nga niyang panghihikayat din, sabi ni Pablo, ay maggalak tayo. Rejoice in the Lord. Wika nga niya na dapat ang bawat mananampalataya ay nagpapakita rin ng kagandahang loob sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Ito makikita natin yung pagkakaisa na pag-aralan na natin to ng mga nakaraang linggo. Nagbigay rin siya ng utos na huwag mabalisa o mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ito yung laman ng verse 6. Alam mo, napakahirap ng kalagayan ni Pablo sapagkat itong sulat sa mga mananampalataya sa Philippians. Siya ay nasa preso po. This was his first imprisonment. Mahalaga, wika rin niya na anuman ang pangangailangan o pinagdaraanan nila o tayo, dapat ito ay itinatalaga natin ito sa ating Panginoon. We submit everything to God. At papaano natin itinatalaga? Ito ay sa larangan ng pananalangin na may pasasalamat. Pakahulugan rin niya na ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa kanila, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin. God's peace, sabi nga, will guard our hearts. Dito na sa mga susunod na talata ay kanyang pinagbilinan ang kanyang mga tagapakinig patungkol sa dapat laman ng isipan ng isang tunay na anak ng Diyos. Alam mo lang sabihin ng apostol ang patungkol sa katotohanan na laman ng isip ng isang mananampalataya. Ito ay may pakahulugan kay Kristo. Ano ba dapat ang isipan o laman ng isip ng isang tunay na mananampalataya? The things that are of the Lord Jesus Christ. Mga bagay o mga pakahulugan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yung description lamang, yung paglalarawan ng ating Panginoon. Pagka inilarawan mo nga yung ating Panginoon sa verse 8, makikita mo that Christ is honorable, Christ is pure, Christ is lovely, Christ is excellent. Among the many others attributes ng ating Panginoong Hesukristo, dapat tularan natin ang ating Panginoon. Sila ang pinagmumula ng mga bagay na karapat-dapat tayo, yung malinis, yung mga bagay na totoo, matuwid, gaya ng paglalarawan ng talata. Ito yung panghihikayat sa atin. Pakahulugan rin ng ating tinutungayan, dapat tayo ay may kabanalan sa harap ng Diyos na isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon. Kaya nga, peace and holiness yung content, yung context ng verses 8 and 9. Ang mga katangiang ito ay dapat ipamalas kung ikaw, kaibigan, ay tinuturing mo ang iyong sarili na tunay ka nga na mananampalataya.
Kabaliktaran kasi ang ginagawa ng sanlibutan. Maaring pakahulugan ng apostol ang pagpapakita ng kabaitan sa anumang larangan ng buhay. Ito naman ay pagpapakita rin ng paggalang sa ating kapwa. At ang kadalisayan ng patotoo ay itinuturing na ito ay katangi-tangi kung ihahambing sa kalakaran ng sanlibutan. We must be different. Yan ang madalas natin pinag-aaralan sa salita ng Diyos. Ang buhay ng isang tunay na anak ng Diyos ay hindi lamang kalakip ng kanyang tama at wastong pag-iisip, kundi, higit sa lahat, may kinalaman sa paggawa ng wasto at paggawa ng tama na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Alam mo kaibigan, our thinking, it must be consistent with what we do or what we are doing. Paalala ng apostol na bagaman nakilala natin ang ating Panginoon at sa kanya naman, sa kanyang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig, bagaman nakilala ninyo ako, ang aking patotoo at ipinangangaral, sundin ninyo ang magandang halimbawa na aking ipinamalas sa inyo. Kung tatanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay makikitaan tayo o gagayahin ba tayo ng ating kapwa dahil sa isang napakagandang patotoo? Kung magagawa natin itong panghihikayat, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Hindi tayo guguluhin ng ating konsensya kung wasto ang ating pamumuhay sa harap ng ating Panginoon. Alam mo, isang napakagandang halimbawa rito pagka ang tao, ikaw kaibigan, mananampalataya ka, kung ikaw ay nabubuhay, nagpapatuloy na mamuhay sa kasalanan at walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, walang pagsisisi, may bungang pangyayari ang iyong o ang ating ginagawa. Ngunit bukas ang paanyaya ng panunumbalik. Kaibigan, isang paalala ang mga talatang ito para sa atin. Kung ano ang laman ng ating isipan, ito rin ang batayan ng ating pananalita, ito rin ang batayan ng ating mga ginagawa. Dapat nating suriin ang mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin liban sa kaalaman mula sa salita ng Diyos. Tayo ay makararanas ng anumang uri ng suliranin dahil sa ating mga iniisip. Inikaya tayo ni Pablo patungkol sa pananalangin kung ano man ang gumugulo sa ating isipan. Ito yung pagtatalaga. Panginoon, ginugulo po ako ng aking isipan, meron po akong kabalisahan, ako po ay nag-aalala. Dumulog ka sa Panginoon sa larangan ng pananalangin. Bagaman may pangunawa nga tayo, may kaalaman tayo sa salita ng Diyos, dapat naman ito ay ating isapamuhay. Kung ganito ang ating susundin, pinaalalahanan tayo ni Pablo, wika nga niya, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Kaibigan, sa umagang ito, ito yung paalala para sa atin. Hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na alisin niya sa ating isipan ang mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran o hindi kanais-nais sa kanyang harapan. Kaibigan, pagka ganito ang ginawa natin, ang bunga nito ay kapayapaan na magbibigay kagalakan sa ating Panginoon higit sa lahat. Kaibigan, tandaan natin, hangad ng ating Panginoon ang kadalisayan sa isip, salita, at sa gawa. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan niyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa inyo ang mga bagong halal na opisyales ng aming bansa mula kay President Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa mga konsihal ng mga bayan at siyudad. Katulad ng kahilingan ni Haring Solomon,
Inihiling din po namin na pagkalooban mo sila ng karunungan sa pamamahala at kaalamang mapili ang mabuti sa masama. Banalin po ninyo ang kanilang motibo upang lahat ng kanilang gagawin ay para lamang sa kapakanan ng bansa at hindi para isulong ang kanilang mga interes. Gawin mo po silang mga tunay na tagapaglingkod na nagpapahalaga sa katotohanan, katwiran at katarungan. Gawin mo po silang ehemplo ng magagandang katangian ng aming lahi na tulad ng amor proprio, palabra de honor at delikadesa. Itinataas po namin ang mga bumubuo ng Kongreso, ang Senado at Kamara de Representante. Nawa maging matalino sila sa pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pagbangon namin sa krisis na bunga ng pandemya. Ngayong tapos na ang eleksyon, nawa ang katapatan ng aming mga lider ay hindi na sa kani-kanilang partido, kundi sa Republika ng Pilipinas. Gabayan mo po ang kasalukuyang administrasyon kung paano mapapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Bilang mga mamamayan, gabayan mo po kami upang hindi malinlang na mga fake news at disinformation. Tulungan niyo po kaming laging maging mulat sa mga nangyayari sa aming paligid at kami ay matutong kumilos, gumawa, tumulong para sa kabutihan ng aming minamahal na bansang Pilipinas. Tulungan niyo kami, aming Panginoon, na matuto kaming tunay na magmahal sa bansang ito sa pamagitan ng pagtupad sa aming mga tungkulin bilang mamamayang Pilipino, tulad ng pagbabayad ng buwis, pangangalaga sa aming kalikasan at pagsunod sa batas. Pangunahan niyo po kami, banal naming Ama, upang ang bansang ito na tinatawag sa iyong pangalan ay maging bansang tunay na malaya, maunlad, at may pagmamahal sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin. Hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ngayong araw ng Lunes, July 18, tayo po ay muling dudulog sa ating Panginoon para po sa larangan ng pananalangin para sa ating mga kapatirang may kahilingan po ng kagalingan. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay makadudulog kaming muli sa inyo upang makapamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway pagkaloob mo ang aming mga idudulog ayon sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni kapatid Nora, siya po ay nakakaranas ng sakit sa kanyang tiyan at ang kanya pong pananalangin ay complete healing. Naway makapagpatingin siya sa isang manggagamot nang malaman ang sanhi ng pananakit ng kanyang sikmura. Kay kapatid John naman po, siya po ay inuubo at sinisipon sa mga sandaling ito. Kagalingan din, Panginoon, ng kanyang kahilingan. Si Leonila, siya po ay inuubo rin at siya po ay nananalangin na naway magkaroon din po siya ng kagalingan. Si kapatid Ses naman po ay recently
Siya po ay na-opera at ang kanya pong pananalangin ay fast recovery mula po sa kanyang operasyon. Kay kapatid Ray, meron po siyang tubig sa kanyang kanang baga at ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Naway makapagpatingin siya sa isang espesyalista at mabigyan lunas ang kanyang kondisyon. Kay Corazon at kay Lailani, ang kanila pong pananalangin ay kalakasang physical as well as kalakasang spiritual. Naway ipagkaloob mo kay Corazon, Panginoon, at kay Lailani ang kanilang kahilingan ng kalakasang physical, higit sa lahat ang kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. At para po kay Evangelina, ang kanya pong pananalangin ay protection. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa kapayapaan at patungkol sa kadalisayan. Kinakailangan lamang na ang laman ng ating isipan ay ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kung nababagabag man tayo ng anumang suliranin o anumang pagkabalisa, sabi nga sa talata na ating tinunghayan, ipagkatiwala italaga natin sa Panginoon sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong napakagandang paalala. Naway, maisapamuhay po namin ang aming napag-aralan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapanana. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya bukas inaanyaya kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin kuspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.